Magandang araw po and mega love shout out sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok Makayo ng Mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman si Kapitana Niyay, isang kapitana walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So magbibigay ako guys ng reaction dito sa reaction din ni Kuya Val about dito kay Beyonce. No, na kini-question niya bakit daw ginagamit ng Team Guapa ang mukha ni Beyonce at nilagay doon sa kanilang logo, no? So, unang-una, si Beyonce po ay beneficiary ng Kalingap. But, since tumatanggap si Beyonce ng tulong galing sa Team Guapa at may mga sponsors sa dyan sa Team Guapa na nagbibigay sa kanya, considered po ng Team Guapa na beneficiary din si Beyonce. Ngayon, pagdating po sa pagtulong or pagtanggap ng tulong, wala naman po talagang conflict dyan. No? Unang-una, although na beneficiary ng Kalingap si Beyonce, pero hindi po may ibig sabihin ay pag-aari nila si Beyonce. At kung ang intention talaga nila kay Beyonce is tulungan, di ba, the more na marami ang tumutulong, the more na mas okay, no? Siguro nakikita ko dyan na conflict si Beyonce sa Team Guapa kung ginagamit ng Team Guapa si Beyonce na maging endorser ng kanilang product or ng kanilang business. Kasi si Beyonce po is under contract sa business ni Kalinga Prab. Ayun ay ang Velvet Box Incorporated. Pero kung ang pag-uusapan po ay charity, pagtulong, wala akong nakikitang conflict, no, na gamitin ng Team Guapa ang mukha ni Beyonce na gawin nilang at ilagay nila sa kanilang logo or tarpaulin. Kasi kahit naman sino pwedeng gumamit ng mukha ni Beyonce as long as tinutulungan nila si Beyonce. No? So, hindi ko talaga alam kung bakit parang inaangkin talaga ng Kalingap si Beyonce. Bakit hindi nila masabi na si Beyonce ay hindi pwedeng gamitin ng ibang company dahil siya po ay under contract ng Velvet Box, no? Pero hindi naman po kasi negosyo ang pinag-uusapan dito. Unless kung negosyo talaga yung pinagsasabi ni Kuya Val dito. Pero kung charity po ang pinag-uusapan dito, ano po ba talaga ang conflict? Kaya nga sinasabi ko doon, no, sina-challenge ko si Kalinga Prab na kung talagang ayaw ninyo, no, na magamit or ma-content, no, itong mga beneficiary ninyo, magbaba kayo ng rules na bawal tumanggap ang beneficiary ninyo sa ibang mga supporters or sponsors na wala sa Kalingap. Kasi kung magbababa kayo ng rules na bawal tumanggap, si Beyonce kung talagang loyal sa Kalingap yan, no, hindi yan tatanggap sa grupo nila ni Dr. Love or ng Team Guapa ng tulong. So, doon ka pwedeng magreklamo, Kuya Val, na Team Guapa, huwag nyong gamitin ang mukha ni Beyonce dyan sa logo ng charity nyo kasi hindi tumatanggap ng tulong si Beyonce sa inyo. Okay? Pero as long as wala naman kayong rules na ganyan, wala kayong magagawa. Kasi si Beyonce considered as beneficiary ng Team Guapa. Kasi tumatanggap si Beyonce ng tulong galing sa Team Guapa. May mga beneficiary, may mga sponsors sa dyan na nagbibigay ng tulong kay Beyonce. So as long as tumatanggap si Beyonce ng tulong dyan, since ang Team Guapa ay tumutulong sila or nagcha-charity sila, considered as beneficiary nila si Beyonce. Di ba? Puwera na lang guys kung ang Team Guapa ay meron po silang negosyo, meron po silang kumpanya at si Beyonce ay kinukuha nilang maging endorser, no? Ay baka sabihin natin naging conflict lalo na kung
magka-rival, no? Magka-rival itong kumpanya ng Team Guapa at kumpanya ng Velvet Box, no? Pero hindi naman kasi ang pagiging endorser ang issue dito eh. Ang issue dito ang pagiging beneficiary. At dito lang ako nakakita sa Kalingap na once natutulungan kanila, exclusive ka na talaga para sa kanila. Para bang under contract ka sa kanila na habang beneficiary kanila, walang ibang pwedeng tumulong, walang ibang makinabang, walang ibang pwedeng mag-vlog, no? Kasi dito mo lang talaga makikita na ang pagtulong nila is may kapalit. Yun ay ang i-vlog kanila, no? Kasi bakit nila pinagbabawalan na i-vlog ng iba ang beneficiary nila? Kasi nga habang tumutulong sila, kailangan, no, sila lang ang pwedeng mag-vlog kasi pinagkikitaan nila yung kanilang beneficiary. So, tulong with kapalit or tulong with benefit. Ngayon, dito kay Beyonce, sabi nila, pag binitawan daw ni Beyonce si Edu, lalaos siya. So, dito mo makikita na ang gusto talaga nilang gawin, pasikatin si Beyonce. Para of course, kikita din sila, no? Kasi hindi lang, kasi kung tulong lang naman, malaos ka man yan or hindi, once na gusto nyong tulungan, gusto nyong maging beneficiary yan, no, kikita man kayo or hindi dyan, kasi ang intention nyo tumulong, kasi nga linga para sa mahihirap, tutulungan nyo yan. Pero bakit gusto nyo talagang pasikatin? Kasi gusto ninyo mabawi yung mga tinutulong nyo dyan sa beneficiary nyo. Kung naisipin, hindi naman lahat ng tulong na galing sa inyo. Kung baga, promoter lang kayo, pinopromote nyo yung beneficiary niyo para makahanap ng maraming sponsor. Naging tulay kayo dyan sa mga beneficiary niyo para magkaroon ng sponsor, no? Pero habang naging promoter kayo, naging tulay kayo, kumikita kayo at pinagkikitaan ninyo. Okay? So, yan, dyan yung nagiging conflict dyan, no? Pero kung talagang, sabi ko nga, kung may rules kayong ibababa dyan sa Kalingap na bawal tumanggap ang beneficiary ninyo nang wala sa Kalingap, di ba? Hindi yan sila tatanggap at ang loyalty nila sa Kalingap lang. So, doon talaga may rason kayo na pwede ninyong sitahin itong mga gumagamit sa beneficiary ninyo para sabihin ninyo, no, na wala kayong karapatan na i-vlog yan kasi wala kayong tulong yan. Kami lang ang tumutulong dyan. Pero bakit hinahayaan ninyo na tumanggap ng tulong itong mga beneficiary ninyo sa labas ng Kalingap? Pero kung gusto ninyo, kung pagdating sa vlogging, no, pagdating dito sa panggagamit ng mga beneficiary nyo, gusto nyo exclusive lang para sa inyo, no? Total gusto ninyo na maging exclusive yan sa Kalingap. Well, gawin nyo rin exclusive yung pagtulong, no? Sabihan nyo yung mga angels nyo. Kaya nasasabihan yan sila na namamangka sa dalawang ilog kasi tumatanggap ng tulong dito sa kabila. Tumatanggap din ng tulong sa inyo, which is ayaw ninyo na pakinabangan sa dito sa kabila. Pero hinahayaan ninyong makinabang ang mga angels ninyo sa labas ng Kalingap. Pero pagdating dito sa pakinabang, gusto nyo kayo lang sa mga taga-Kalingap ang makinabang sa angels nyo. Sobrang komplikado po yan, no? So, dito mo makikita talaga na, no, tumutulong kayo pero dapat mapakinabangan nyo or dapat pinagkikitaan nyo or dapat may pakinabang kayo, no? So, guys, no? Napakagulo, no? Napakagulo. At saka nakita nyo ngayon, no? Kung tutusin, hindi na kayo nakafocus sa pagtulong, kundi sa pag-promote ng mga talents, sa pag-promote ng mga beneficiary nyo na gusto nyong pasikatin. Saan ka nakakita ng isang charity foundation na yung tinutulungan nila gusto nilang pasikatin? Bakit? May purpose yan. Bakit mo kailangang pasikatin ang isang beneficiary mo? Para pagkikitaan. So, dyan papasok ang negosyo. Gusto mong pagkikitaan yung beneficiary mo, kaya naging business mo na yung pag-promote sa kanila. Kasi the more nasisikat sila, sino ba na magbe-benefits? Ang manager. Sino ba ang manager? Si Kalingap Rab, no? So dito, no, dito mo makikita na hindi talaga totally pagtulong ang gusto nila. Tutulong sila pero syempre may benefits sila. No, marami po diyan mga charity foundation, purely pagtulong lang po yung ginagawa nila. Hindi po nila pinapasikat, hindi po nila pinapapromote. Ibang usapan na po 'yan. No, kung ang charity, kung ang beneficiary mo gusto mong pasikatin, gusto mong maging famous, no? Hindi na po yan charity ang tawag, negosyo na po yan, no?
negosyo na po yan. So, dito sa Kalingap, no, ang nangyayari dito, usapang negosyo na dito, hindi na usapang tulong. Well, natural lang yan. Natural lang yan na merong mabe-benefits yung mga beneficiary ninyo kasi pinopromote nyo, ginagamit ninyo para pagkikitaan. So, natural lang yan na meron silang mga incentives, meron silang mga benefits. So, hindi na yan makukonsider na tulong. Yes, natulungan mo sila para kumita, pero pinagtatrabahuhan nila. No? Yes, natulungan mo sila na gumanda yung buhay, pero pinagtrabahuhan nila, ginamit mo din sila, 'di ba? So, yun lang yun ang yung pinaka-solusyon diyan, na sabihan ninyo yung beneficiary ninyo na huwag tumanggap ng tulong na sa labas ng Kalinga para pwede ninyong irason na huwag nyong gamitin yung beneficiary namin dahil kami lang yung nakakatulong dito, no? Pero bakit hinahayaan ninyo? Hinahayaan ninyo yung beneficiary ninyo na tumanggap sa labas ng Kalingap. Tapos ngayon, kiniklaim ninyo na bakit ginagamit ang mukha ni Beyonce ng Team Guapa. Siyempre, beneficiary nila si Beyonce. Siyempre, tumatanggap si Beyonce sa grupo ng Team Guapa. May mga sponsor sa Team Guapa na nagbibigay kay Beyonce. Tinatanggap niya. Siyempre, mga vloggers yan, no? May mga vloggers sa Team Guapa. Gagamitin nila si Beyonce as beneficiary nila. Diba? Pero kung hindi nyo yan hayaan si Beyonce na tumanggap ng tulong dyan, pwede yung pagbawalan ng Team Guapa. Huwag niyong gamitin si Beyonce kasi beneficiary namin yan. Kami lang ang tumutulong dyan. No? So, isipin nyo guys, no? This is not about charity anymore. This is not about humanitarian anymore. No? This is all about business. Siyempre, papasok ang salitang tulong dyan kasi kumikita ang beneficiary. Gumaganda ang buhay ng beneficiary. Pero siyempre, gagamitin nila, no? Gagamitin nila, ibablog nila, pagkikitaan nila, i-promote nila. No? So, dalawa ang nagbe-benefits dyan. Ang beneficiary at ang humahawak sa beneficiary. Gamit ang mga kapirahan ng mga sponsors na pumapasok dyan, dyan sa beneficiary nila at sa nagmamanage ng kanilang beneficiary. So, Kuya Pal, no, being a founder ng Kalingap, isa lang yung solusyon dyan para masolo nyo si Beyonce at ang iba pa ninyo mga beneficiary dyan. Magbaba kayo ng rules na bawal silang tumanggap ng tulong sa labas ng Kalingap. Diyan talaga pwede mo ma-impose na huwag nyong gamitin ang beneficiary namin dahil Kalingap lang ang tumutulong. Pero habang hinahayaan ninyo na tumatanggap ang beneficiary ninyo sa mga tagalabas ng Kalingap, wala kayong karapatan na angkinin sila. Kasi lahat ng mga tumutulong diyan considered as beneficiary din nila, yung mga beneficiary ninyo na tumatanggap ng tulong. Di ba? So, kung tutuusin, hayahay buhay ng beneficiary ninyo, na hindi galing sa inyo lahat ng tulong dyan. Ang credits na pupunta sa inyo, isa lang naman ang problema dyan Okay lang naman yung tulungan ng yung mga tagalabas, no? Pero lahat ng mga natatanggap ng mga beneficiary ninyo, pagdating sa acknowledgement, pagdating sa credit, gusto nyo sa Kalingap lahat mapunta. So, I challenge you, pagbawalan mo nga lahat ng beneficiary ninyo na tumanggap ng wala sa Kalingap. Tingnan natin. Diyan mo masusukat, Kuya Bal, kung sino sa mga beneficiary at mga angels ninyo ang loyal talaga sa Kalingap at willing na bitawan yung mga sponsors na tumutulong sa kanila. At diyan lang talaga sila sa Kalingap tatanggap ng mga benepisyo. Ganun lang yun. Diyan tayo napaghahalataan, no? Napaghahalataan. Gusto nyo kumita gamit ang beneficiary, pero pagdating sa tulong, hinahayaan ninyo na ibang tao ang tutulong. Pero kung sa pagkikitaan, gusto nyo kayo lang, ang tawag dyan, madamot. My goodness. Ganun pala yan sa Kalingap. Pag beneficiary nila, pag tinutulungan nila, exclusive para lang yan. At gusto nila lahat, buong pamilya, maging sunod-sunuran. So sad. So hanggang guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless.